So ang aking topic ay nasa lesson 2. Buksan po ninyo yung mga notes, lesson 2. And pakihanda na rin ang inyong mga Bible. And kung meron kayong mga ballpen, mas mainam mag-take note, mag-jot down dahil may mga ilang mga bagay na gusto po nating bigyan dito ng emphasis. Lesson number 2 and page number 8. Ang aking subject, Men who carry the fire. Lalaki na nagdadala ng apoy. Lalaki na nagdadala ng apoy. Ngayon, pagka titingnan natin sa interpretation po ng mundo, pag sinabing lalaki nagdadala ng apoy, para po bagang siga, ano? Para bagang siya yung nagiging troublemaker. Pero sa spiritual aspect, iba ang ibig ipakahulugan po niyan. And dahil nating sabihin, itong men who carry the fire, ito yung lalaki na nagdadala ng apoy, hindi yung lalaki na naglalaro ng apoy. Ha? Ha? Salamat, wala niyan dito. Wala na naglalaro ng apoy. Dahil pag naglaro ka ng apoy, masusunog ka. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo dapat maglaro ng apoy. Ang kinakailangan, yung mga tatay, tayo yung nagdadala ng apoy. Amen? Parang yung dito lang yung malakas na amen, ha? Parang dito medyo mahina. Amen ba? Amen. Leviticus chapter 6. Verse 13, ayan yung ating key scriptures na nandyan sa ating notes. Leviticus chapter 6, verse number 13. The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. Ang apoy ay papanatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. Sabi po sa ating notes, ang apoy, when we talk about biblical terms and biblical teaching, ang apoy ito'y palaging konektado sa presensya, sa pagpapahayag ng presensya ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos. Every time na binabanggit sa banal na kasulatan, yung fire of God, of fire coming from the Lord, it speaks of His presence and yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga, kapag pinag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang manifestation, hindi dapat nawawala yan. Dahil yan yung nagbibigay sa atin ng tinatawag nating enthusiasm, nagbibigay sa atin ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil walang saysay yung ating ginagawang paglilingkod sa ating dakilang Diyos kung wala yung kanyang presensya. Alala ko yung sinabi ni Moses, ang sabi niya sa Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan doon, wag na lang kami, ayaw naman pumunta roon. Napakalaga ng presensya ng Diyos. Now, mula pa po sa Old Testament, kay Moses, hanggang sa New Testament, doon sa Book of Acts, makikita natin na ginamit ng Diyos at hinayag niya yung kanyang sarili sa pamagitan ng apoy. Nung kinausap niya si Moises, ang ginamit niya burning bush. Nag-aapoy na puno. Now, doon sa setting na yon, kung ating i-analyze, doon sa Madian, normal silang nakakakita ng mga apoy na nasusunog. Normal yun dahil sa init. Disyerto kasi yung lugar na yon, para magkaroon kayong idea. Normal na makikita doon nasusunog yung puno o yung iba pang mga halaman. Normal sa kanila yon. Pero ang hindi normal, nung nilapitan ni Moises, yung burning bush nagsalita. Meron pong kakaibang message. Yung message na siya ay gagamitin ng Panginoon upang ilabas yung kanyang bayan doon sa lupain ng Ehipto, doon sa lupain ng pagkaalipin. Now, from the burning bush to the upper room in Acts, iniyag ng Panginoong Diyos yung kanyang sarili sa pamagitan ng banal na apoy na ito ay nagtatransform, nagbabago sa isang ordinaryong tao patungo sa isang sisidlan na tinatawag nating may layunin o may kabuluhan. Mula doon sa dating kalagayan ng mga tatay na kung saan makikita natin, from being extraordinary o from being ordinary to extraordinary. Mula doon sa pangkaraniwan, magugulat ka na ikaw ay kinakasangkapan ng Diyos, nagiging daluyan ng Diyos upang yung kanyang layunin ay maihayag. Amen po mga tatay.
Hindi po intensyon ng Diyos na ang mga tatay ay mamuhay na mayroong panlalamig spiritual. Hindi ko po alam kung meron pong mga nalalamig ng hina sa mga tatay sa oras nito na nandito. Pero yan pong pakiramdam, lahat yan ay nakakaranas tayo. Somewhere along the way, wala pong isang mananampalataya, even pastors, even leaders, wala pong masasabi mga kapatid na hindi dumanas ng panghihina, panlalamig. Dumarating po yan. Pero hindi intensyon ng ating dakilang Diyos na yung mga tatay ay manatili doon sa tinatawag nating panlalamig spiritual at sila ay kumaga mawawala yung kanilang kapangyarihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. He is not simply looking for talented, gifted, or influential men. He is looking for men who carry spiritual fire, men whose hearts burn with prayer, holiness, truth, and passion for His presence. Yes, mga tatay, kailangan po natin na meron pong talento. Kumbaga, yung gift, of course, yan po ay kumbaga bahagi ng tinatawag nating kapangyarihan o kaya mga bagay na pwedeng magamit para sa atin. Kapag ikay gifted, well, praise the Lord. Pero sabi sa ating notes, hindi po lamang humahanap ang Panginoon ng mga mananampalataya, ng mga tatay, hindi lamang siya humahanap ng mga talented. Hindi lang siya humahanap ng mga tatay na kung saan nandoon yung kanilang mga tinatawag nating gift o kaya yung impluensya. Hindi yon. Yes, kinakailangan natin ng gifts, kinakailangan natin ng talents, kinakailangan natin ng impluensya. Pero hindi nangangahulugan kung wala ka ng mga bagay na yon ay hindi ka kayang gamitin ng Diyos. Kahit ikaw ay nasa isang kalagayan, sinasabi mo, Pastor, ako ay dito lang ako sa sulok. Minsan nga ito mga tatay, kung sino pa yung inakala mong walang kakayahan, yun pa yung gagamitin ng Diyos eh. Di ba? Most of the apostles, pagka tinignan natin yung kanilang biography, karamihan po sa kanila ay hindi po nakapag-aral o hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Si Peter, siya ay nilabel sa Book of Acts, sinabi siya ay mangmang at walang pinag-aralan. Pero iba mga kapatid ang kapangyarihan ng Panginoon. After the Holy Ghost outpouring, nung ibinuhos ng Panginoon yung banal na Espiritu, ang unang nagturo ng aral ay si Apostol Pedro. Si Pedro na mangmang at walang pinag-aralan. Pero pagkatapos niyang mangaral, there were about 3,000 souls ang tumanggap sa ating Panginoon. So ibig sabihin mga kapatid, yes, kailangan natin ng talent, kinakailangan natin ng gift, kinakailangan natin ng impluensya. Pero wag tayong mag-focus doon. Kahit wala ka ng mga bagay na yon, ay kaya kang gamitin ng ating dakilang Diyos. Sabihin natin, Amen. Men who carry the fire of God become dangerous to darkness. Kapag dala-dala mo yung apoy, mapanganib ka sa kadiliman. At andun po yung aking pag-encourage sa mga kapatiran, especially doon po sa aming local church. Ang sabi ko, huwag kayong matakot sa demonyo sa kanyang mga kampon. No. Kapag kayo ipuspos ng Espiritu, you are walking according to the will of God. Dumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo mga kapatid, meron kang magandang ugnayan sa Panginoon. Hindi mo dapat katakutan yung mga masamang espiritu. Dahil ang realidad, sila ang takot sa'yo. Because you are burning in spiritual world. Mapanganib ka mga kapatid doon sa tinatawag nating kadiliman eh. Sila yung takot sa'yo. Imagine lahat ng mga sangkap ipinagkaloob sa atin upang ikay maging mananagumpay. Pag ginamit mo yung pangalan ng Panginoong Yesus, di ba mga kapatid? Pag nagpa-cover ka sa dugo ng Panginoon, pag dala-dala mo yung seal of faith, andun sinangkapan ka. Now, ang nagiging challenge lang minsan, yung ating kaisipan, na para bagang nawawala yung faith, ang umiiral yung takot. Yan yung tinatawag nating kabaliktaran. In the absence of faith, there is fear. Kapag kawala yung pananampalataya, andun yung takot. Pero ang panlaban sa takot, yung pananampalataya. Ang panlaban sa pag-alilangan, pangamba at takot ay ang pananampalataya.
Ang tanong, Pastor, bakit ang daming mga nanghihina sa pananampalataya? Ang sagot, Roma 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi kaya kulang sa salita ng Panginoon? Bakit nanghihina sa pananampalataya? Dahil ang sabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing from the word of God. Kapag ikaw ay palaging nakikinig ng pagtuturo ng salita ng Panginoon, ikaw ay nagbabasa ng Biblia, amen, ikaw ay meron pong matatag na pananampalataya, because faith comes from the word of God, from hearing the word of God. Sabi nga natin sa katabi natin, makinig tayo ng salita ng Diyos. Halimbawa ngayon, meron pong mga lectures. Nandito tayo mga kapatid nakikinig, pero sikapin talaga nating tayo nakikinig. Baka may habang nagtuturo, may nagtuturo din sa katabi. Salamat, wala yan dito. Amen ba? Huwag tayong papayag na madistract dahil ang layo ng pinuntahan. Diba? Kami from Camarines Norte, pumunta dito sa Camarines Sur. Hindi dapat natin sayangin yung oras at panahon na ginugol natin dito. Lahat ng pwede nating makuha na makapagpapatibay, makapagpapalakas at makapagpapalago ng ating pananampalataya ay dadali natin, iipunin natin upang sa ating pag-uwi sa ating kanya-kanyang local churches, amen, ay makikita yung kaluwalhatian ng ating dakilang Panginoon. Everybody say, thank you, Jesus. Men who carry the fire of God become dangerous to darkness. They are not controlled by fear, compromise, or cultural pressure, because the Spirit of God burns within them. Kaya pag andun yung apoy, dala-dala mo, na hindi ito dapat mamatay. Sinabi po ng binasa nating talata kanina, hindi dapat ito mamamatay, kinakailang palagi itong nagniningas. Kaya ang tanong, kumusta ba yung apoy sa atin? Nagniningas pa ba? O bibigyan po natin ng modern version. Yung apoy ay nagkukonsider, mga kapatid, na para bagang ilaw. Kumbaga, ang tanong ngayon, fully charged ka pa ba? May mga pagkakataon para bagang nalolobat na. May mga pagkakataon para bagang aandap-andap na, nadidrain paunti-unti. Dahil ang mga tatay, yan ay palagi, mga kapatid, sa tinatawag na labanan on a daily basis. May mga digmaan araw-araw na kinakaharap yan, at eventually may mga pangyayari talaga na unti-unting nagdidrain ng kanilang lakas. Pero ang sabi ng Biblia, papanatilihin nating nagniningas ang apoy. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na ang pakiramdam natin na para bagang aandap-andap na, yung pakiramdam natin, mga kapatid, na para bagang lobat na, ngayon magpapakalakas tayo sa presensya ng Diyos. Because men who carry the fire from God, they are not controlled by fear. Hindi yung takot ang magkocontrol sa'yo. Hindi rin yung compromise, at hindi rin po yung cultural pressure. Dahil ang Espiritu ng Panginoong Diyos, yun, mga kapatid, yung nagbibigay ng apoy. Sabi po ng 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Mas lalo siyang dakila, referring to God, mas lalo siyang dakila nasa akin, sumasayo, kesa siya na nasa sanlibutan. Marami man pong mga bagay sa sanlibutan ang pwede nating katakutan, pero mas dakila ang Diyos na nasa sa atin, mas dakila ang Diyos na nasa sa iyo. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Itong mga tatay na pinapanatili yung apoy sa kanilang puso, sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, their lives influence homes, churches, workplaces, and communities. At ito po yung dapat nating ipag-pray, mga tatay. Ngayon, makikita natin yung tinatawag nating moral decline. Talagang bagsak ang moral decline, yung moralidad. Makikita natin ngayon, mga kapatid, nagkakagulo. Even in the government sector, uniform personnel, ngayon nagko-convene yun pong mga teachers natin dahil sa so-called conflict within our generation. And we need to act. Kinakailangan nating kumilos, mga kapatid, mga tatay. Dahil ang sabi sa ating notes, ang mga tatay na ito na nandoon yung apoy,
The fire of the Spirit that within us, within you. Yan ay makakapag-impluwensya ng inyong tahanan, makakapag-impluwensya ng inyong iglesia, makakapag-impluwensya ng inyong trabaho at ng inyong komunidad kung saan kayo naroon. One man carrying genuine spiritual fire can awaken many others to pursue God sincerely. Huwag ninyong malitin ang inyong kakayahan dahil kahit mag-isa ka lang ay pwede kang gamitin ng Diyos sa isang makapangyarihang gawa upang gisingin yung inyong pamilya, gisingin yung inyong komunidad because of the fire that is within you. Spiritual fire must be maintained. Binasa natin kanina, wag natin papatay ng apoy. 1 Thessalonians 5:19, quench not the spirit, wag natin papatayin ang apoy. Spiritual fire must be maintained intentionally. Sabi nga natin, intentionally. Kinakailangan meron kang meron ka talagang intensyon. Pag sinabi nating intensyon, meron ka talagang pagpapasya. Pagpapasyahan mo na yung tinatawag nating spiritual fire, apoy spiritual ay manatili. It is your choice. Decision mo yan. Dahil ikaw yung mag-decide kung mananatili kang mahina o mananatili kang malamig. Ikaw ang mag-decide. That's why spiritual fire must be maintained intentionally. No man remains spiritually passionate accidentally. No. It's a no. Hindi po aksidente na ikaw ay nag-aapoy. No. Hindi po aksidente yan. Intentionally. Meaning to say, you have your choice. You need to decide. Kinakailangan mo magpasya. Prayer sustains the fire. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta yung prayer life mo? Pastor, kompleto ko mag-pray 3 times a day. Minsan na 5 pa. Bakit Brad? Prayerful ka masyado. 3 times a day. Bakit 3 times a day? Bakit minsan 5 pa? Almusal, lian, hapunan, merienda, snack. Hindi po yun yung prayer life na tinutukoy natin. Yung prayer devotion mo. Yung iyong sariling altar na ginagawa sa harapan ng Diyos. Yung iyong line of communication sa ating dakilang Panginoon. Meron pong ilan dito nagpipray alas 12 ng ating gabi. Meron pong ilan dito nagpipray alauna, alas 2, alas 3. Whatever time it is, yung prayer life mo, ito'y magsusustain ng apoy. Kaya pag iyong prayer life ay may problema, nagkakaroon ng apoy. Another thing, worship fuels it. Kung yung prayer, ito yung nagsusustain, nagpapanatili ng apoy, yung worship naman, yung pagsamba naman, yan yung gumagatong. Kaya nga may mga pagkakataon na ang hirap mag-pray. May mga pagkakataon sa sobrang pressure, sa sobrang dami ng iniisip, di ba, sa mga tatay? Minsan pag uwi sa galing sa trabaho, minsan aburido. Huwag yun ang tingnan yung katabi nyo, baka sa minsan aburido, puro ngoto na maray. Nagpupungot na. Aburido na. Ang hirap mag-pray pag ganon. Pero meron po akong tip o suggestion. Sa panahon na wala ka sa kondisyon mag-pray, dapat mo munang i-kondisyon ang sarili mo. Sa papanong paraan? Worship. Magpatugtog ka ng Christian song. Habang nakikinig ka ng mga papuring awit, mamamalayan mo mga kapatid, yung spiritual atmosphere ay naiaayos. Dahil, mga tatay, tandaan nyo ito, sa panahon na may tension, we are inviting negative spirits and other elements. Kapag meron pong ganong elemento, ang hirap makapag-commune with God, ang hirap makipag-ugnayan sa Panginoon. So pag nag-worship ka, nagpatugtog ka ng mga awiting papuri sa Panginoon, hindi kayang tumagal dyan ng masamang espiritu. Example, meron pong talata. Sa Old Testament, nung Saul ay meron pong sakit, merong masamang espiritu na pumupunta sa kanya, ang ginagawa niya, ino-orderan niya yung kanyang mga sundalo, tawagin si David, tumugtog dito. Tinutugtugan ng alpa.
At ang sabi ng Biblia, habang tumutugtog itong si David, habang siya'y umaawit, tumutugtog ng awitin, ng papuri sa Diyos, umaalis ang masamang espiritu. What does it mean? I-neutralize, iayos yung atmosphere ng inyong tahanan, ikukondisyon yung puso mo, mga kapatid, upang sa panahon kayo mag-pray, meron pong maayos na komunikasyon sa ating dakilang Diyos. Di ba ang problema po sa mga pamilya na observe natin, lalo po yung wala sa Panginoon, umagang umaga, di ba, puro sermon, murahan dito, ganyan. Ang gulo. Pero sa mananampalataya, iayos natin yung atmosphere ng ating tahanan. If we want to invite the presence of God, if we want to invite His miraculous power, amen. Prayer sustains the fire, worship fuels it, holiness protects it. Yung pamumuhay ng may kabanalan, yan yung magpuprotekta. Mapuproteksyonan yung apoy. Kasi nga pagka ikaw ay hindi mamuhay na may kabanalan, walang maayos na ugnayan sa Panginoon. Walang fellowship kapag ka ikaw ay namuhay ng hindi banal. Bakit ko sinabing walang fellowship? Saan ka nakakita? Yung dilim at saka yung liwanag nagsama. Meron ba kayo nakitang ganon? In the absence of light, pag pinatay po itong ilaw, madilim. Pero pag andyan ang liwanag, nawawala ang dilim. So yung iyong pamumuhay na may kabanalan magpoprotekta ng apoy na nasa sayo. Kaya maintain integrity, maintain holiness, and ito yung hindi dapat nating kakalimutan. Kaya nandito yung mga tatay. Fellowship strengthens it. Kumbaga pinagsasama-sama natin yung apoy. Yung apoy ni Brad, mga kapatid, magresulta ng apostolic fire of revival like the day of Pentecost. Hallelujah! Yung apoy, mga kapatid, na gusto nating masaksiyan. Yung apoy, mga kapatid, na muli po mag-ignite ng ating faith na pag-uwi natin sa ating kanya-kanyang local churches, bagong nilalangka. Nag-aapoy ka, mga kapatid. Ikaw yung mangunguna sa iyong tahanan, mangunguna ka sa iyong pamilya, mangunguna ka sa iglesia. Everybody say, thank you, Jesus. Many men begin their spiritual journey with passion, but slowly drift into routine because they neglect intimacy with God. Ang ganda minsan ng pasimula. Sabi po sa Galatia 5:7, nagsisitakbo kayo ng una, ng mabuti. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo wag magsisunod sa katotohanan? You did run well. Ang ganda ng pasimula. Pero mga tatay, gusto kong sabihin sa inyo, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang tayo dapat starter. Hindi lang tayo dapat pasimula, masigla, masaya, aktibo. Hindi lang tayo dapat starter, lalo kung ikay ama. Yung mga tatay na nandito, hindi ka lang dapat starter. Ikaw din dapat ay finisher. Yung sinimulan mo ay dapat mong tapusin. At ang mga tatay, mga kapatid, yan yung dapat na maging halimbawa sa loob ng pamilya. Everybody say amen. Huwag tayong maging ningas kugon. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong ningas kugon. Ano yung ningas kugon? Diba yung pag sinindihan mo, ang lakas ng apoy, biglang mamamatay. When we decide to serve Him, idibuot mo na, ididikit mo na yung sarili mo. Sabi po ng Lucas chapter 9 verse 62, walang taong pagkahawak ng araro at lumilingon sa likod ay karapat sa kaharian ng Diyos. Pag hinawakan mo yung araro, sino dito? Si Saigdi para uma. Pag nag-uuma po, pagka kaput ang arado, siya'y nakahiling. Sa likod? Siya'in. Sa tubangan, di ba? Sa unahan. Kasi pag nag-araro ka, hawak mo araro, tapos sa likod. Disgrasya yan. Yung linya mo yan, tuwid. Ha? Kaya walang taong pagkahawak ng araro at lumihilingon sa likod, karapat dapat sa kaharian ng langit. Anong kino-convey na message? When you decide to serve Him, di bale na minsan mabagal, hindi naman tayo dito nagpapabilisan. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Ang mahalaga, nagpapatuloy, mga tatay.
Pag hinawakan mo yung araro, tuloy-tuloy. When we talk about faith, dapat i-apply natin yung pelikula ni Bruce Lee. Pag pinag-usapan natin yung faith, ano yung sinabi ni Bruce Lee? Yung pelikula niya, no retreat, no surrender when we talk about faith. Walang ayawan dito, mga kapatid. Dahil nagsisitakbo na tayo ng una ng mabuti. Titigil ka pa ba? Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Now, ano po yung nagiging dahilan? Bakit naantala at para bagang nalilihis yung mga tatay sa kanilang paglalakbay? Busyness. Marami po mga tatay wala ngayon dito, hindi natin kasama. Bakit? Ang dahilan? Busy. Busy. Tanungin mo yung katabi mo, busy ka ba? Ha? Sa kabisiyan, mga kapatid, grabing kabisiyan. Alam mo po kanina, sa sobrang kabisiyan ko, nakaalis na yung van. Sabi ko, teka muna, wala yung bag ko Sabi ko, bro, balik muna tayo, yung bag ko na iwan ko. Yung marami pong pinagkakabalahan, mga tatay. Pero, bakit sa kabila ng inyong kabalahan nandito kayo? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawing dahilan yung pagiging kabalahan. Busy lahat tayo, mga kapatid, but if we will prioritize God, amen. Ang tawag po dyan, mga kapatid, proper scheduling. Na kung saan, hindi po magiging dahilan yung business. Ano pa? Comfort. Isa sa dahilan, bakit parang slowly, hindi umuusad? Comfort. Bakit comfort? Hayahay ang buhay. Hayahay. Alam po ba niyo, mga kapatid, yung pinakamabigat na pagsubok sa isang mananampalataya, hindi kahirapan. Hindi. Kasi minsan sa panahon ng kahirapan, makikita mo yung pagtatapat sa Diyos, pagpupursige, yung commitment. Sasabihin, Pastor, ipag-pray mo kami, ipag-pray mo ganito, pagka-bless ng Panginoon, gagawin ko ito. Watch out! Dahil pag dumating ng mga biyaya, that changes the whole story. Pag tinext mo na, nag-text, bro, Brad, kumusta na? Medyo matagal ka na hindi nakapag-attend. Ang reply na sa'yo, who you? Hindi ka nakilala? Salamat, wala niyan dito. Comfort, hayahay, kaya wala. Slowly in their faith. Hindi umuusad. Bakit hayahay? Feeling of comfort, nasa comfort zone. Kumbaga, getting well, maayos yung takbo ng pamumuhay, at minsan saka nakakaalala sa panahon na may pangangailangan. Last week, sabi ko, pag may pagkakataon na i-remind ng Panginoon, talagang andun po yung panggising ng Lord Last week, yun pong isang kapatiran na, alam po yun, dati, nung wala pa naman yung kanyang hinihintay, masigasig. Nung dumating, nako, hindi na pumunta sa church. Sabi ko isang araw, kausapin ko na, nag-chat sa akin, Pastor, paano po makakahingi ng tulong? Paano po makahingi ng tulong sa Kapitolyo, sa DSWD, ano po mga requirements? Kasi po ang laki ng bill. Nako, ito na nga ba? May pangangailangan sa nakaalala. Ha? Pero nasa comfort zone, hayahay ang buhay, pataratabyon sa duyan, hindi nakakaalala. Yan po yung nagpapabagal. Huwag niyong gagawin yan, mga kapatid. Especially mga tatay, pagdating sa faithfulness, dapat yung mga tatay mangunguna. Be faithful in your tithes and offerings. Maging faithful. Papangunahan nyo sa inyong tahanan. Ano pa? Worldly distractions. Marami pong distractions sa paligid. Marami pong distractions na pwede po makaagaw ng iyong atensyon sa mundong ito. Kasi meron tayong tatlong kalaban. Satan, system of this world, and yourself. SSS. Tatlo po yan. Meron po mga worldly distractions na i-distract ka.
Ano pa? Hidden sin. Meron pong mga nakatagong kasalanan na ito ay nagpapahina ng iyong spiritual na kagutuman. Men may continue to function outwardly while becoming inwardly empty. Maaaring nandun nakikita mo active, maaaring nakikita mo palagi doon sa church, pero empty. Meron pong kakulangan, merong kawalan, or talagang empty na, wala nang laman. Yung sinasabi natin, maaring buhay, pero patay. Sa Revelation, meron pong ganun binanggit eh. Merong church na alive, but they are dead. Meron pong mga buhay, bagamat buhay, they are dead in the sight of God. Dahil wala na, mga kapatid, yung spiritual fire. Ang magandang illustration po nito, itong si Samson. He still moved with confidence, unaware that God's power had departed from him. Andun pa yung kanyang confidence. Tiwala-tiwala pa siya. Andun pa yung lakas niya, pero hindi siya nagmamalay. Yung presensya ng Diyos, wala na sa kanya. Huwag mong hayaan, mga kapatid, ng pakiramdam mo, okay lang. Okay pa rin. Sabi nga daw, pag kami nagtanong sa'yo, o meron kang tinanong, kumusta na Brad? Pag ang sagot sa'yo, okay lang, hindi yan okay. Ha? Pag sinabi, kumusta Brad? Ito, okay lang. Yung lang niya, may 3 dot. May karugtong yan. Okay lang. Sunod yan, kahit ang daming pagsubok, kahit may kahirapan. Okay lang. Hindi ibig sabihin okay. Ang magandang sagot, kumusta na kapatid? Ito, mas mabuti kaysa dati. Amen. Ito sa biyaya ng Diyos nagpapatuloy. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos? Spiritual fire cannot survive when intimacy with God is neglected. Ano po yung ibig sabihin ng negligence? Kapabayaan. Yung spiritual fire ay hindi po kayang mag-survive, hindi po kayang manatilihan kapag ka ikaw ay pabaya. Sabi natin sa katabi natin, huwag kang pabaya. Alam po ninyo, tayo pong mga nakaalam na nakakilala sa katotohanan, bukod sa negligence yung kasalanan, meron pang sinabi sa James chapter 4 verse 17. Ang sabi po sa Tagalog, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Nagpabaya ka na, andun pa yung intentional sin mo. Kaya yung alam mong mabuti na dapat mong gawin at nasa kapangyarihan mong gawin mo. Huwag mong pabayaan. Magsumikap, magpursige, magpatuloy sa pananampalataya. Men who desire maximum impact must guard their spiritual lives carefully. A strong spiritual life is sustained not by occasional inspiration but by daily devotion. Gusto natin ma-maintain yung ating spiritual fire. Hindi po yan occasionally. Hindi po mga kapatid, paggagawain lang ng mga tatay malakas. Pag-uwi sa church, sunod na linggo wala na naman. Wala niyan dito. Huwag yun ang tingnan yung katabi nyo, baka matamaan ang gusto. Pag-gawain active, ang saya-saya. Pag sumisigaw talagang makabasag eardrum yung sigaw. Pero pag-uwi sa local church, andun pa ba yung apoy? Now, a strong spiritual life is sustained not by occasional inspiration but by daily devotion. Hindi lang mga kapatid occasionally, hindi lang kapag may okasyon, hindi lang tuwing gawain ng mga tatay masigat malakas ka. Araw-araw panatilihin natin yung ating daily devotion. And God is expecting from us na pagkatapos ng gawain ito, pag-uwi natin sa kanya-kanyang local churches, yung apoy nandyan pa rin na sa bawat pagsamba nandyan tayo, bawat gawain, mangunguna yung mga tatay sa kanilang tahanan. Sige, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos.
Consistent prayer, time in scripture, worship, fasting, and fellowship with believers help keep the fire burning continually. O yan, given po ito. Yung consistent, yung tuloy-tuloy na panalangin. Yung oras sa scripture. Meron pa ba kayong oras sa pagbabasa ng Bible? Yung pagbabasa ng Bible mahalaga. Nakakalungkot ngayon, pag nagigising, ang unang hinahanap, ba, matindi kayo. Ano kayo, mga youth? Kala ko sa youth lang. Pati ba naman mga tatay? Pagising, nakapa na si Mrs. Nahawakan si Mrs. Mali-wali. Hinanap siya. Nasa cellphone ko. Consistent prayer, time scripture, worship, fasting, and fellowship with believers. Ito yung tutulong upang mapanatili natin yung apoy. Fire produces boldness. Ang apoy na tinanggap natin mula sa Panginoon, ito ay nagdudulot ng katapangan. Ang mga mananampalatayang napupuspos ng Espiritu, nagiging matapang yan. Nagiging matapang in the sense na hindi yung nakikipagsuntukan na. Nagiging matapang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kahit may mga pangungutya, kahit minsan may mga panlalait, yung kaibigan mo, yung barkada mo, yung kumpare mo, wala baliwalan sa iyo dahil matapang ka na eh. Dahil sa presensya ng Panginoon, dahil doon sa apoy. Spiritual fire changes not only man's heart, it changes his courage. Yung tapang iba eh. Alam mo yon, yung tapang na ibinigay sa'yo ng Diyos. Na kung saan, kahit sino yung kaharap mo, wala kang pangingilagan. Makaharap mo uniform personnel, madala ka man kung saang kampo, wala kang katatakutan. Bakit? Meron kang Espiritu ng Panginoon. Sino man yung kaharap mo, mga kapatid, hindi ka dapat matakot. And because of that fire, it gives you boldness. Fire produces boldness. Fire awakens purpose. Fire creates conviction. Kaya nasayin po natin, mga kapatid, mga tatay, itong apoy mula sa atin pong dakilang Diyos. The disciples demonstrated this transformation in Acts chapter 2. Paano po ito dinemonstrate? Paano ito pinahayag? Bago yung Pentecost, bago yung araw ng Pentecostes, yun pong mga mananampalataya, yun pong mga apostoles, sila ay nandoon sa takot eh. They were consumed with fear. Fearful and uncertain. Walang katiyakan, natatakot. Bago yung pagbubuhos ng banal na Espiritu. Pero, tandaan natin, after receiving the fire of the Holy Ghost, wow, praise God, they become bold witness who transform nations. Nagbigay sila, mga kapatid, amen, ng tinatawag nating isang historical moment na hindi mabubura. Ano yon? Amen, sila po ay nakapagbago ng bansa. Yung kanilang mga pagtuturo, pangangaral, hindi lang doon sa Jerusalem. Salamat po sa Diyos, nakarating dito po sa ating bansa. Amen. Napakinggan natin yung pagtuturo, pangangaral. Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung kanilang mga pagtuturo, yung kanilang katapangan ay nag-transform hindi lang ng bansang Israel, kundi ng buong mundo. Weak men became courageous leaders because spiritual fire gives ordinary men extraordinary strength. Gusto po natin ng extraordinary strength? Gusto mo, mga kapatid, na extraordinaryong pagkilos ng ating Panginoon sa buhay mo? Hindi yan sa galing at husay mo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Zechariah chapter 4 verse 6,
not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Mga kapatid, sa usaping paglilingkod sa Panginoon at usaping pananampalataya, hindi yung galing ng kung sino man ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ang husay ng kung sino man, kundi mga kapatid, yung presensya ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa buhay ng isang mananampalataya upang magamit sa makapangyarihang paggamit. Everybody say, thank you, Jesus. Burning men speak truth courageously, resist compromise, and remain faithful under pressure. The world does not need silent men who blend into culture. It needs spirit-filled men who stand firmly for truth with both conviction and love. Lalo po sa panahon natin ito, kailangan po ng mundong ito ng mga tatay, ng mga mananampalataya na meron pong tapang na tatayo, mga kapatid, maninindigan sa pagtuturo, pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang yung pastor. Amen. Ang pastor ay isa lang sa ating local churches. Pero pag sama-sama tayong kikilos at gagawa, mga kapatid, amen, malaki ang manggagawa niyan. Kung marami ang manggagawa, marami ang magagawa, mga kapatid. Hallelujah. Kapag meron pong tapang na ibinigay sa atin ng Panginoon, hallelujah, huwag nating sayangin yan. Gamitin natin para sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. And remind you, mga kapatid, boldness is not arrogance. Ang katapangan ay hindi kayabangan. Hindi ibig sabihin ikaw ay umiiwas sa gulo, hindi ibig sabihin duwag. Ako, marami akong kilalang matatapang, pero matagal lang 6 feet below the ground. Ha? Kasi yung tapang hindi naman yung, hindi umuurong to sa suntukan. Hindi po doon nasusukat eh. And yung boldness na binabanggit ng Bible, yung katapangan, hindi yung kayabangan. Iba yun, ha? Boldness is not arrogance. Ang katapangan ay hindi kayabangan. It is confidence produced by presence of God. A burning man does not seek the approval of culture because his heart is anchored in God. Hindi tayo humingi ng approval ng kultura o kanino mang culture. Hindi tayo nanghingi, mga kapatid, ng approval ng kung sino man. Dahil ang gusto po natin yung approval ng ating dakilang Diyos. Fire purifies a man. Fire not only empowers, it also purifies. Gold is refined through heat, and God often uses trials, correction, discipline, and pressure to refine the hearts of men. Sa Camarines Norte, mga kapatid, kilala pong lugar ang Camarines Norte na kung tawagin land of gold and golden opportunity. Ilan pong mga bayan dyan ang gold producer town? Paracale, Jose Panganiban, Labo, some parts ng Labo. Pag pinag-usapan ng ginto, aware po dyan sa Camarines Norte. Maraming proseso na pinagdadaanan bago natin nakikita yung ginto na hawak ng isang tao. Mula sa pag-uukay, ako po, salamat po sa Panginoon, pribileyo. Tayo po'y pinagkatiwalaan po ng Panginoong Diyos na tayo po, mga kapatid, ang iyo po lingkod ay nagtuturo, nangangaral sa 700 na mga empleyado ng isang minahang bayan, itong Small Scale Miners Association sa aming pong bayan sa Labo. 700 po na mga minero, kasama po yung mga officials. Pag nagtuturo po ako doon, hinahati sa 3 grupo. Kasi habang may session, habang merong General Assembly, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang operation. Divided into 3 groups. Now, maraming proseso na ginagawa. Mula sa pag-uukay, itataas, sa itaas, diba? Maraming proseso yan. At ang pinakauling proseso na pagdadaanan bago lumabas yung ginto, apoy. Apoy. At ito po yung dapat nating maintindihan. Ang ginto, pag pinadaan sa apoy, lahat ng hindi tunay, masusunog. Lahat ng hindi genuine, masusunog. Because fire purifies the gold. Kaya pag dumaan sa apoy, ang ginto, it produces 2 things. Number 1, the value of the gold.
Kahit yung ginto sa parakali. Ano yung kasabihan sa parakali? Ginto sa parakali? Ginto sa parakali. Kung mawala ay di bale. Kasi ano daw po, 18 carats lang yung ginto sa parakali. Pero yung 18 carats na yon, kapag pinadaan mo uli sa apoy, sa pressure ng apoy, yung 18 carats ay pwedeng gawing 24. Habang pinapadaan sa apoy, pinatataas niya yung value at makikita mo yung ganda ng ginto. Kaya pag dumaan sa apoy, it produces two things. The value and the beauty of the gold. What does it imply? Mga tatay, kapag tayo ay pinapadaan sa apoy ng pagsusubok, ang ibig sabihin, inilalabas yung tunay mong halaga at yung tunay mong kagandahan bilang mga mananampalataya. Ang apoy ay hindi dapat tumupok sa'yo. Ang dapat sunugin sa'yo pag dumadaan ka sa apoy, yun pong mga hindi magagandang bagay sa buhay natin. Yun pong mga pangit na bagay, yung mga peke. Amen. Dapat ang lumabas, yung pure gold. Yung tunay na ginto. Yung 295 susunugin. Yung tunay ang ilalabas. Amen po mga kapatid. Kaya yung fire, it purifies men. Andun po yung paglilinis. Andun yung kapangyarihan na gagawin ng ating dakilang Diyos. A man who carries spiritual fire must pursue holiness intentionally. What enters the mind, heart, and spirit matters deeply. Kaya ingatan natin yung ating mga binibigyan ng atensyon. Kasi kung ano yung pumapasok sa isip mo, napakalaking impluwensya nito. Pag palagi ka nakatutok sa nangyayari po mga kapatid sa kaguluhan sa atin pong bansa, ma-absorb mo yun eh. Pati usaping partido, ma-absorb mo. Diba? Minsan nagkakagulo, nakakalungkot, dahil mga mananampalataya, nakikita natin, meron ng mga kulay, pula kami, dilaw kami, pink kami. Mga mananampalataya, mag-ingat tayo mga tatay, dahil kung ano yung pumapasok sa ating isipan, ito ay meron pong malaking kinalaman na pwede pong mangyari sa buhay natin. Yung apoy, ito ay kinakailangang mag-spread out. Fire is contagious. One burning man can influence an entire family, church, community, or generation. Ito po yung prayer po natin mga kapatid. Ang sabi mga kapatid, ang isang taong nag-aapoy ay kaya niyang makapag-impluwensya sa kanyang pamilya, sa kanyang church, sa kanyang community, sa kanyang generation. Ang ibig sabihin, dapat makahawa tayo ng apoy. Amen? Makahawa ka ng apoy. Makahawa ka mga kapatid ng sigla ng pananampalataya. Throughout history, revival has often begun through one surrendered life fully yielded to God. Sa next paragraph, families become stronger when fathers burn for God. Again, families become stronger when father burn for God. Ang isang pamilya ay mas nagiging malakas at matatag sa paglilingkod at kanilang pananampalataya sa Panginoon kapag yung tatay ay nag-aapoy. Kapag yung tatay ay magkaroon ng conflict, dama yung pamilya. Minsan, yung tatay pang umuusig sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Pero kapag kayong tatay nang nanguna, sasabihin sa kanyang asawa, pupunta tayo sa church. Mga bata, pupunta tayo sa church. Kapag pinangunahan mo mga kapatid, ikaw ay magbibigay ng magandang impluwensya sa iyong pamilya, sa iyong komunidad. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Fathers, we need to be strong. Sabi nga natin sa katabi natin, kailangan nating magpakalakas. One sincere testimony, one fervent prayer, or one surrendered life can become the spark that changes many others. Mga kapatid, meron po akong gustong i-share po sa inyo. Dahil pinag-usapan po natin itong one sincere testimony. Siguro yung iba po nakakita doon sa post ko, pero gusto ko pong banggitin sa inyo yung
kabuang pangyayari. Patulong tayo doon sa ating mga technicals. Meron akong papakita sa inyo dahil pinag-usapan natin ang testimony. Yung pinakauna. Yan. Nung Sabado, mga kapatid, meron po kami pang Sabadong fellowship sa may barangay Dumagmang. Andiyan po meron po mga kapatiran from Dumagmang. Bago po magsimula yung service, dumating si Brother Crispin. Ayan po yung tatay ng bata. Brother Crispin, pataas ng kamay. Pagdating nila doon sa church, dumadaing yung bata, yung nakaigda, Sister Sarah May. Sakit ng dibdib. Then, bago kami mag-start, pumunta kami doon sa kwarto nila, brother, doon sa kabilang bahay. Pinag-pray namin doon sa loob. Tapos sabi ko, painumin ng maligamgam na tubig at pag magpahinga kasi kung naninikip yung dibdib. Then, tuloy-tuloy na yung fellowship. Tuloy-tuloy yung service. Then, nung preaching time, nasa kalagitnaan po ako ng pagtuturo, pangangaral. I heard doon sa kabilang bahay, nag-iiyakan yung mga bata. Nag-iiyakan. Then, yung mga kapatiran, labas-pasok sa church. Hanggang sa pumasok yung asawa ni Brad Ariel Sister Joanne, may daladalang, pasok, aligaga, natataranta ko, anong gagawin. Naghahanap ng papel, masusulatan. Nung sumulat, nakatingin sa akin, tapos tumayo doon sa gilid, sabi ko, alam ko na ito, urgent. Sabi ko, sister, ano yon? Lumapit sa akin, yung sulat, pakiyan. Ang sabi po sa sulat, yan po, tingnan po yung sinulatan, pinunit kasi mabilisan eh. Pastor, Silaga po, wala nang malay. Pero ang totoo po niyan, mga kapatid, kaya nagiyakan yung bata ay patay na. Ako po, engaged po ako sa mga community services. I've seen a lot of people kung paano namamatay. Sa ER, sa provincial hospital, sa private hospital, nakakita ako paano ang tao namatay. Nung pagpasok ko, nung sabi ko kay Studio, preaching time, huminto ako. Sabi ko, mga kapatid, labas tayo, puntahan natin. Nung makita ko yung bata, nakanganga, tirik ang mata, ang lamig ng kamay, ang lamig ng paa. Ang sabi ko kay Brother Aton, dahil marunong maghilot, sabi ko, Brother Aton, may pulso ba? Tumingin sa akin, hindi nakakaimik. Pinulsuan ko sa kamay, walang pulso. Pinulsuan ko sa paa, walang pulso. Pinulsuan ko sa leg, walang pulso. Nakanganga, wala na. Kulay talong. At alam po ng mga kapatiran yan, kulay talong. Nung makita ko, mga kapatid, sabi ko sa mga kapatiran, magpunta tayo dito, mga kapatid, pag-pray natin. Pray kami. Pagkatapos mag-pray, wala pong nangyari. Then, pumunta na sila doon sa barangay para inform po yung kagawad, kinakailangan maibaba. And yung area po na yun, mula doon sa lugar, papunta doon sa district hospital, 1 oras na biyahe. Kung nakikita po nyo sa video, yun po yung inaaunan ko doon. Ang pamasahe po nung sa Balabal, 350 pesos one way. Balikan ko po doon 700, kada linggo po yun, kada Sabado. Ganun po kahirap yung kalsada roon. So pinuntahan, mga kapatid, and then pagkatapos namin mag-pray, wala nangyari. Sabi ko, balik ako sa church. Sabi ko doon sa kapatiran, bro, magpatugtog ka ng Christian song. Patugtugin mo, magpatugtog ka ng papuring awit sa Panginoon. Yung ikaw ang tunay na Diyos. Pray kami, mga kapatid. Revival sa loob ng church, revival doon. Nag-iiyakan na yung mga bata. Grabe po yung pray ako sa Panginoon. Ano po, habang nagpipray ako, sa kabilang tenga ko, sabi po sa akin, i-chat mo na si Kap Irene. I-inform mo na sa Alay Pagdamay. Ano po yung Alay Pagdamay? Yung Alay Pagdamay po sa amin, programa po ng provincial government, libreng kabaong. Kilala ko po yung in charge, sabi, i-chat mo na para mapadalhan ng kabaong sa kabilang tenga.
Sa kabilang tenga, sabi ko, pag ito ay nangyari, panambahan, magiging malaking kapulaan dito sa komunidad, dito sa barangay. Magiging kapulaan ito. Sabi ko, Lord, ilalaban ko ito. Katulad ng panalangin ni Jacob, Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalaan. Almost 1 hour, Brother Ariel, di ba? Fellowship, puri tayo sa Panginoon, prayer, kanya-kanyang prayer. Iyakan sa loob, iyakan doon sa bahay. And I tell you mga kapatid, this experience, mga kapatid, grabe po yung upliftment ng yung faith. Wow, sabi ko, powerful ang atin pong Panginoong Diyos. Patay na. Si Brother Crispin, yung tatay, ka-attend niya lang uli nung Sabado. Pero ipinakita sa kanya ng Panginoon, hindi niya dapat sayangin yung pagkakataon na ito. Wala, humagulol na yan. Umiyak na yan. At ayon po mga kapatid doon sa isang anak ng kapatiran, bago nila ipinatawag, bago sila nagsabi doon kay Sir Joan, merong huling hininga yung bata. Pag hingang ganun, naglak na, wala na yung panganak, wala na. Pero tuloy-tuloy kami nagpuri sa Panginoon. Lord, ilalaban namin ito. Katulad ng prayer ni Jacob, Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Praise God. Then pag closing prayer ko mga kapatid, pag sabi kong in Jesus name, lumapit si Sister Juliana, sabi sa akin, Pastor, ano po, ilalabas namin yung bata, dadali namin sa district hospital. Sabi ko, tapusin muna natin ang gawain. Pagtapos namin gawain, pagbalik ko doon, praise God, hallelujah. Tingnan natin. Yung sumunod, ibinaba siya yung nakamotor. Ibinaba, nagkamalay na yung bata. Dinala sa district hospital. Pagdating ko roon, pagbaba ko, kasi nauna sila, pagbaba ko, eto na po. Ang sabi ng bata, anong nangyari? Hindi siya nagmamalay. Sabi ng doktor, walang problema sa kanyang vital organs. Walang conflict, walang problema sa puso. And yung post ko na ito, mga kapatid, hindi po sa, kumbaga, not by monetary reasons, no. Pinost ko yun para i-add ng Diyos nating pinaglilingkuran ng Diyos ng mga kapatid. Kahapon, 824,000 views. Aabot po ng million views. And since then, kachat ko po yung Vice Governor, kachat ko po yung mga board members, kachat ko po si Mayor, kachat ko po, nagtatanong sila, anong nangyari, Pastor? Ang daming nakikipag-communicate. Bakit mga kapatid? Hindi dahil sa galing ng tao. Wala tayong tinataas ng tao, mga kapatid. Amen. I've been humble enough, mga kapatid. Sabi ko, Lord, sa'yo ang lahat ng kapurihan at karangal. Alam niyo po yung nangyari yun? Nag-preach ako nung Sunday, kasi Sabado, preach ako nung Sunday. Alam niyo po mga kapatid, nung Sunday, parang ang pako hindi nakalapat sa lupa. Damandam ko po yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi ko mga kapatid, naranasan ko sa ministry for 20 years in my ministry sa Labo. Marami pong pinagaling ng Panginoon. Pero first time kong maka-encounter, patay, binuhay ng Panginoon. At ang nilagay sa akin ng Panginoon ito yun. Kahit anong karamdaman iharap sa akin, sabi ko, Panginoon, kung yung patay nga binuhay mo, itong simpleng karamdaman, kaya mong gawin. Mga kapatid, tumayo tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Pwede ba natin, mga kapatid, basahin yung apoy? Oh, hallelujah, Barabbas. Yo dararaba, sikilararaba. Yo raraba baya sikilararaba. Kapan mga tatay,
Amen. Dalhin natin yung apoy ng presensya ng Diyos, yung apoy ng banal na Espiritu, na katulad ng Book of Acts, nagkadapo-dapo mga kapatid, tumapo sa bawat isa. Come on mga tatay, meron pa tayong may bibigay na lakas. Amen, come on. I decree and declare by the authority of the Word of God and by the power of His name, anumang karamdaman ang meron ka, kapag dumating ang apoy ng Espiritu, yan ay kayang sunugin. Horarabaya, sige lararaba. Come on mga tatay, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah. Come on, kailangan natin ang apoy. Tanggapin natin ang apoy. Dadali natin ang apoy. Come on, kung ikay nandito ngayon nang nanghihina ng lalamig, amen, sa unang araw ng gawain, magpapakalakas tayo, magpapakatatag tayo, tatanggapin natin ang apoy ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Blessed be your holy name, O God. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. In the name of the Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus, inaabot yung mga tatay, yung iyong karamdaman mo, tutupokin. Amen. Mga tatay, ang dapat na tumitira, ang dapat na nanahan sa ating katawan, hindi yung karamdaman, hindi yung sakit, kundi yung presensya ng ating Panginoon. Yorarababaya sikilararabababa. Yodorororababaya sikilararababa. Kabatatay, magpakalakas tayo, magpakatibay tayo. Amen. Sa presensya ng ating dakilang Diyos.